Gusto nyo na bang makinig? Ipapaliwanag ko na. Hi guys, magandang gabi. Wala akong idea. Ano lang. Since yung yung akin kasing garapata liit nagsabi na bakit ko daw hindi i-vlog yung explanation yung tungkol sa kanya. Napasukan siya sa tenga. So, tatry ko i-explain sa inyo. Kasi nung nakaraan kasi masyado akong emotional nun. Parang galit na galit ako sa sa sarili ko na nababasa ko yung mga nangyari. Yun nga yung yun daw, mukha akong garapata, mukha akong mga dugyot daw kami, mga ganun. Pero sa totoo lang talaga guys, mga garapatas, kaya ako nakuha yung pangalan ng garapata. At saka ayoko din pong mag-ayos-ayos sa mukha na mag-vlog, tapos mag-ayos-ayos sa mukha, mag-makeup, yung may tali-tali, may maraming papaganda-ganda, decorate sa mukha. Gusto ko papakita talaga na stress pa talaga ako. Ayan, yun. Tapos, kung tutusin, naka-ready na ako. Nasa higaan na ako. Mali, ko lang yung sana ko. Mali yung explanation nga na nangyari. Ang totoo po talaga guys, napasukan talaga yung anak ko sa tenga. Yun po yung araw na yun na tinawagan kami ng doktor na kailangan namin magpa-swab test tsaka magpa-x-ray ng asawa ko. Tapos, nag-chat, nag-text kami dun sa doktor niya na pwede ba kaming magpa-swab test sa asawa ko na may sipon at ubo siya. So, ang sabi ng doktor, hindi daw kami pwede. Kasi baka daw masabit kami. So, papahupain muna daw namin yung kanyang ubo at sipon nung araw na yun. So, yung mama ko naman nagpadala sa amin ng pera. Bali, 10,000. Tapos ngayon, sabi ko sa kapatid ko, samahan ako. Magpunta kami, si Sister Garapata nga. Nasamahan ako, kunin yung pera ni mama sa Palawan. Yun yung sana yung pang ko dun kay Ronel sa hospital. Kasi since na may schedule na nga sana kami. Tapos yung nangyari po kasi mga garapatas, bigla pong nag-react si Andre nung pag-uwi namin na, Mama, makati yung tinga ko. Parang meron pong gumagapang. Tapos sabi ko naman sa kanya, sige, after mong kumain, titignan natin, mag-check tayo. Kasi every 1 week po talaga ako naglilinis ng tenga ng bata. Kaso nga lang yung nangyari po kasi noon, hindi agad siya nawala sa isip ko. Kasi ito kasi yung kuya ng asawa ko, parang inano ako dun sa mass drop ba yun? Tapos biglang sinabi sa akin, yun nga, invite. So, sabi ko sa kanya, try. Pero parang ako nun, nawala sa isip ko. Kasi parang masarap pakinggan yung mga kwentuhan namin about business, ganyan. Kasi syempre kahit ako naman, sino bang ina ang hindi po talaga makakatulong sa asawa, 'di ba? Lalo na sa panahon ngayon, parang hirap pang pera. Kaya parang gusto kong pasukin kung ano na lang yung mga negosyo. Tapos, yun na nga. Ngayon, ito si Andre, nagreklamo, pumunta siya sa akin, Mama, ano ka ba? Andyan ka pa? Masakit na yung tenga ko. Sabi ko sa kuya ng asawa ko, ay siya, sige, saglit lang, lilinisan ko lang yung tenga ng anak ko. So, ito na nga. Tapos, nung araw na yun, naglinis na kami ng tenga ng bata dito sa loob ng bahay.
Tapos, na-check ko yung tenga niya. Parang namimilog kasi naglilinis din kasi ako ng aso. Lagi ko siya pinapaliguan. Pag once na naliligo si Andre tsaka yung aso. And, una po namin nililinisan yung tenga. So, nakikita ko yung gilid ng tenga ng anak ko. Parang something na merong ganun sa kagaya sa aso. So, na ako, sabi ko parang iba. Tapos, pag nakakuha pa ako ng iba, may mga bilog-bilog. Kung ano yung nakukuha ko sa dog, yun din yung nakuha ko sa kanya. So, nagtaka na ako. Sabi ko, Andre, check ko nang mabuti yung tenga mo, ha? Kasi sabi niya, Mama, hindi ko na maririnig. Wala na akong maririnig na boses. So, yung ginawa ko, sige, check na natin yung tenga mo. Yun na nga yun. Check ko yung tenga niya, tapos nakita ko yung meron doon buo. So, nakita ko yung galamay. So, malaki. Sabi ko, hala, para hindi naman matakot yung bata. Kunwari, iba yung sinabi ko. Sabi ko, punta tayo ng doktor para mapalinisan natin. Kasi ayokong maglinis ng tenga. Kasi matigas na yung, totole. Sabi ko, kausapin ko muna si papa mo. Okay lang ba sa'yo na yung doktor ang maglilinis ng tenga mo? Baka kasi mabingi ka. Tapos, biglang sinabi sa akin ni Andre, oo daw. So, yung bata hindi pa na worry. So, okay pa siya nung time na yun. Ngayon, pinapapunta ko yung kapatid ko sa asawa ko. Tapos, kasi siya yung nagbibideo nung time na yun eh. Ngayon, sabi ko, punta ka muna doon. So, nung pagpunta na kami niya doon, kinausap niya si kuya niya. Yun nga yung asawa ko. So, napunta na. Ngayon, sabi ko, nung dumating asawa ko, sabi ko, usap muna tayo sa labas saglit. Kasi ayokong ipaparinig sa bata na ganun nga ang sitwasyon. So, nung kinausap ko siya doon sa malayo, sabi ko sa kanya, para hindi marinig ng bata, kasi kailangan malayo. Para hindi mag-trigger sa kanya na may laman yung tenga niya na garapata. So, sabi ko sa kanya, okay lang ba sa'yo na wag mo sabihin sa anak mo, wag ka rin makabahan o wag ka ding magwala sa bahay kasi syempre yung anak mo mas lalong matakot na yun palang laman ang tenga niya. So, sabi ko sa kanya, may nalagyan siya ng garapata. Pero yung aso namin, since wala talaga siyang masyadong garapata, yung parang, lang talaga, yung parang mga maliliit yun. Pero hindi ko akalain na ganun kalaki ang pumasok sa tenga niya. Tsaka nagtataka, sa sobrang busy din namin mag-asawa lagi kaming nasa hospital, lagi kami nakapila sa kidney center kasi kailangan na ng follow-up check-up, kailangan niya mapa-check up, tapos yung umiihi na siya ng dugo, kailangan din namin siyang panatiliin na lagi kami nandun para laging ma-check ng doktor kasi hindi pa niya schedule. So, lagi kami nandoon. So, yun na yun. Sinugod namin yung anak ko sa hospital. Ngayon, ito palang asawa ko pala. Nung kinausap ko pa pala siya sa bahay, nagwala na siya, pumasok siya sa loob. Patingin ng tinga ng anak ko, patingin yung tinga mo, Andre, ganun. Siyempre, yung bata nag-trigger. Ano yun, ganun. Sabi ko, hindi, check lang ni papa mo yung tutuli. Pero yung asawa ko kasi yan ang sinasabi ko sa'yo, yung aso, yung ganyan. Siyempre, na yung bata sa ganun nga. Tapos bigla niyang, sabi ko sa kanya, bahan? Ginaganyan ko siya. Tapos yun na nga, yung nandun na kami sa hospital, una namin pinuntahan is yung doktor niya. Talaga, kaila Lively. Tapos bigla kami sinabihan na wala yung doktor niya doon. So, kailangan namin pumunta sa klinika, hospital. Tapos, nung nagpunta naman kami doon sa hospital niya, bigla kaming sinabihan na meron ba daw kaming perang dala. So, syempre, ako naman hindi ko sinabi yung totoo. Sabi ko, meron po kaming dalang pera, pero sapat lang. Yun lang po ang pera namin, 4K. Tapos, bigla niyan sinabi, Madam, okay lang po ba sa inyo? Sige, ganito, ganyan. Sabi ko, kung pwede naman na imano-mano, baka pwede, kasi para matanggal. Ngayon, yung anak ko kasi, syempre, natakot siya sa una niyang tingin na, yung pang-ipit na malaki yan, tsaka mahaba. Tapos, sabi niya, yan ba ipapasok sa tinga ko? Sabi ng bata. Tapos kinausap ko yung doktor na huwag sabihin sa kanya na garapata ang laman ng tenga niya. So, kailangan sabihin lang natutuli para hindi siya mag-trigger nga. Hindi nga siya masyadong matakot. Ngayon, ito namang mga doktor, chinek nga daw yung tinga, gato ganyan. May nakita daw sila sa loob, pero maliit lang. Natanggal na daw nila. Yun ang sabi. Tapos, nung time pala nun, sabi ko, ako na wala akong hawak. Ang hawak ko nun is cellphone lang, ilaw lang ng cellphone. Nakikita kong malaki ang garapata. Pero sila, nakikita nila, maliit lang daw.
Yun na daw nakukuha nila. Sabi ko, ano pala yung nakikita kong gray? Ngayon, dun ko na naisip na kailangan ko nang second option yung KMJS. So, na-explain ko sa kanila lahat yun na parang meron pa talaga. Tapos, sa kasinungalingan nila, sinabi nila sa akin, Madam, 3 na kami nag-check ng tenga ng anak mo. So, wala na po talagang laman yung tenga ng anak mo. Yung nakukuha natin sa kanya is yung mga ano na lang, mga ano na lang daw sa tenga. Mga galamay, mga part na daw ng katawan. So, kailangan daw i-flush para malinis na daw talagang tenga ng bata. Ngayon, binigyan kami ng gamot para pang patak. Tapos sinunod ko naman lahat yon. Sabi ko sa kanya, paki-triple check naman. Kasi imposible. Kasi syempre, baka abutin na kami ng days. Bigla na kami tatawagin ng doktor na kailangan nang i-opera yung anak ko. Asawa ko. Paano naman yung ang anak ko dito sa loob ng bahay? Tapos wala ako. Tapos yun pala, meron pa nakastock, diba? So, ang nangyari nun, nilapitan ko yung KMJS para po talaga masigurado na wala na talagang yung anak ko sa tenga. Tapos ngayon, sabi ko sa kanila, kailangan kong tulong nyo kasi ganito, yung anak ko nga napasukan ng garapata, tsaka kailangan ko na rin pong okay lang naman sa akin na ma-post yun kasi gusto ko din namang maging aware yung iba. Kasi ayokong madimagaya sa amin na sa hilig ng aso, yung anak ko kasi bawat kain, kailangan kasama niya yung aso, katabi niya, matulog, minsan, tapos kahalubilo, kahag, ganyan. Kasi hindi po sila talaga minsan napapaglayo. Tapos nung time naman na meron na yung ng aso ko, lumayo naman siya. Di naman din mapipigilan yung bata talaga yung miss niya ng aso niya. Nandun pa rin talaga yung paghuhumaling niya, lalo na pag kinukulit, ganyan. Tsaka yung, wala po talaga kasi kaming kama, wala kaming kwartong maayos na yung merong papag, wala. Bali, sa sahig lang po sila na may foam. Ganun lang po talaga yung higaan namin. So, hindi namin napapansin na baka yan sa mga gilid-gilid. Pero, since nung una talaga is hindi yung aso namin ang unang nagkaroon ng garapata. Yung iba po talaga yung aming kapitbahay. Tapos, di ko napansin bakit gano'n nangyari yun. Pero dahil nga naman talaga, pinapalabas ko yung aso ko, gawa nga sa pag-iihi siya, ganyan. Tapos, minsan, hinahayaan ko muna siya aliw-aliw sa labas. Hindi ko naman siya pwedeng talagang itatrato na ikukulong sa loob ng bahay porque walang tali sa liig. Ayoko naman po ng gano'n kasi walang freedom po yung aso ko. Tsaka, mas lalo ng parang war freak baga. Sa ibang aso na kagaya na ganyan na parang maghurimentado. Ayoko po ng ganun. Kaya sobrang bait po ng aso namin. Tapos yun na nga po yun. So parang masama yung loob ko dun sa unang hospital na napuntahan namin. Nung sabi ko, pag ito mapapatunayan na yung nakikita ko is yun pa rin yung garapatan na sa tinga ng anak ko, yun magrereklamo ako. So, yun na yun. Nung KMJ, sabi sa akin, kailangan nating ipacheck ulit yung tinga ng anak mo, okay lang ba? So, parang mas happy. Siyempre, pabor yun sa akin. Sabi ko, sige po, mas okay yun para ma-check ko kung baka pagkakamali ko talaga na, pero wala na talaga. Pero, bilang isang ina, kutob na rin po talaga. Since nawalan po ako ng 2 kambal, parang masakit sa akin na mararamdaman na ayokong mahirapan yung anak ko na ganun. Ayokong magkakamali ulit. So, nangyari nga iyon. Noon, pag-check namin sa tenga ng anak ko, sabi ko sa van pa lang kami ng KMJ, sabi ko sa driver, Kuya, parang may na-check talaga akong meron pa. Sabi naman sa akin ni Mang John, talaga? Sabi ko, upo. Sabi naman ng asawa ko, sabi ko, Han, check mo nga, Han. Sabi ng asawa ko, di ba doktor niya nagsabing wala na? Wala na yan, Han. Sabi niya sa akin. So ako naman sabi ko, iwan ko sa'yo, meron pa nga. Syempre ako din, masama yung loob ko. Kung parang ayaw talagang papaniwalaan. Tapos sabi ko sa kanya, bahala ka nga dyan. Ito na. Nandun na kami sa doktor. Tapos, yung nangyari nga nangyari na yung nandun na kami, unang bungad ng doktor na chinik niya yung tenga ng anak ko, bigla niya siya suminyas, oo, meron pa. Doon na sumama ang loob ko. Pero hindi, yung pinakita kasi sa KMJs na yun na umiyak agad ako. No, hindi. Hindi ko pinakita sa anak ko na umiyak talaga ako. Bali, nung time na yun na hinawakan ko yung anak ko, talagang matapang kaming dalawa na, kaya mo to na, kaya mo to. Tapos, doon na siya nag-trigger na sinabing meron pa kukunin sa tenga niya. Doon na siya na para nangangapa na papa, ganun. Pero hindi kami nagpapakita na umiyak kami. Bali, nung time na yun na
Sabi ko, pag ito talaga makikita ko na, yung nakikita ko ng malaking malaki, yun pa rin yun. Talagang dun nasasabog yung loob ko talaga. Kaya nung time na yun na nagwala na yung anak ko, kasi syempre masakit talaga kahit meron na siyang anesthesia na in-spray masakit pa rin talaga yun sa kanya, parang, tsaka may ano na rin siya sa, ano na, pag once makakita ng doktor, parang phobia baga. Hindi, nung sabi ko sa kanya, kaya mo yan, nak. Sige, wag mo munang anuhin yung sarili mo. Kaya mo yan. Bigla siya, mag-thumbs up daw siya pagka once daw na pagka once masakit, taas daw yung kamay niya. Sabi ko sa kanya, sige, magtaas ka. Ilagi siya nagtataas ng kamay para natatagalan kami. Sabi ko, pasensya na. Kailangan tanggalin natin siya. Sabi niya, wait lang. Hindi nga kami kailangan magwe-wait. Kasi habang tumatagal, nasasaktan siya. Kaya ang ginawa namin, pinilit talaga namin siya na, yung parang yung umiiyak na siya. Nung natanggal na yun sa tenga ng anak ko, doon na ako sumabog yung luha ko talaga na sabi ko nga ba meron pa, hindi na talaga sila naniniwala sa akin. Yun ang sabi ko doon. Yun na yung time na nagtanggal ako ng face shield, umiyak ako doon. Sabi ko, grabing iyak ko kasi sabi ko, sa lahat-lahat ng lagi na lang akong bibigyan ng kasinungalingan. Nung una, sa kambal ko, kahit alam ng patay na, pero anong ginawa nila? Ayaw nilang isabihin sa akin agad na patay na yung kambal ko, ang ginawa nila. Inano muna nila ako, yung parang sinasabihan mo na ako na, ma'am, kailangan namin salinan yung anak mo ng dugo, ganyan. Sabi ko, parang nakikita ko sa malayuan, yung anak ko kailangan ko lapitan. Sabi nila, hindi ko na pwedeng lapitan. So, sa sobrang gigil ko, nilapitan ko yung anak ko. Kinapa ko yung mata niya. Ginanon ko kasi hindi na siya pumipitik, hindi na siya gumaganon. Ngayon sabi ko sa kanya, bakit yung sasalinan yung anak ko ng dugo na, wala na siya, wala na siyang buhay. Doon ako parang nanginig na, umiyak na. Siguro, ano ko din yun kasi, syempre, una nawala na ako. Tapos pangalawa, para inisip nila talaga na hindi ko talaga kaya kasi gawa nga sa, ando na tayo hindi ko kaya, pero kailangan kong lakasan ng loob ko kasi meron pa akong panganay. So, yun na nga yun, kaya ayokong magkamali ulit sa pangalawang pagkakataon na sa anak ko mangyari na panganay na ganun ang mangyayari. Parang masakit pa rin sa akin. Pero, tiniis ko yun, gawa nga sa, sabihin natin, yung pagkakamali ng mga doktor, dapat hindi sila ganun. Yung parang, dapat sabihin nila yung totoo kung nandun pa ba o wala na kasi baka hindi nila kaya. Kasi nagsasayang lang kami ng pera Nagbayad kami ng ganon-ganon tapos walang nangyari. Kung hindi kami lumapit ng KNJS pala, paano na lang? Ano na lang mangyayari, di ba? So, ibig sabihin mananatili sa tenga ng anak ko. Tama yung sasabihin ng doktor, ma-poison yung anak ko, maano yung tenga niya, masisira, gawa nga sa, nandun na kay stack up, hanggang sa malata siya, hanggang sa maano. Tapos nung gigil ko dun sa kanila, sabi ko, kailangan ko makausap yung doktor, kailangan ko maano. Hindi ko na makakausap kasi ayaw nang humarap. Diba? Siyempre sobrang sakit. Pero dahil sa nga ayaw ko ng gulo, gawa nga sa asawa ko, kailangan niyang maano sa hospital. Nung time na yun, tapos ng KMGS, kinabukasan, tinawagan na kami ng doktor. Diba? Sobrang bait ng Panginoon. Sinabihan kami ng doktor na kailangan na ng asawa ko na maoperahan. Kailangan niya nang mapunta sa kidney center para operahan na. Kasi okay na siguro asawa ko. Sabi ko okay na po. So sabi niya, sige kailangan na lang ulit natin kailangan daw namin magpa x-ray at saka swab test. So kaming dalawa nagpa-x-ray, nagpa-swab test. Yun, kaawaan ng Diyos, negative naman, positive. Negative naman, clear naman din yung x-ray namin. So natuloy yung ng asawa ko, operasyon. So kaawaan ng Diyos. Pagkatapos nun, nagbilang naman kami ng 140K. Kaya di ba sobrang sakit sa ulo. Tapos ang nangyari naman, pagkatapos nun, bigla kaming sinabi ng doktor na, so, maging okay naman yung si baby Trinidad, yun nga yung baby, yung asawa ko, kasi iyakin. Sabi naman nila na daw, pwede kaming mag-outpatient. So, yun nga yung nag-outpatient kami, araw-araw pa rin kaming nagpupunta doon, pero okay lang. Kaya yung grabe yung hindi siya nagpapatulog sa akin kasi masakit nga daw, sobrang sakit. Pero sabi ko okay lang yan. Ayan yung mga ko, sobra ilang araw na ayaw pa rin akong tatantanan. Kaya yung sabi ng anak ko na kailangan ko mag-explain kasi nga daw kawawa daw ako nung nag-live ako na para daw sasabog daw ako. Tama.
parang talaga akong sasabog. Pero ngayon parang inano ko na lang siya, inaaliw ko na lang. Tsaka ayoko na rin magbasa ng comment na, dugyot, ito ganyan, yung aso mo, ganun ka ano, hindi ka maano na owner ng aso, tapos yung anak mo, hinahayaan mo, masyado kang ano, yung mukha mo, mukhang garapata. 'Di ba? Pero okay lang kasi parang yun na rin ang nagiging ano ko ngayon, si family ano, si Mrs. Garapata na tsaka si ano, tinatawag ko ng sarili namin ng family Garapata. Tsaka ayoko rin yung magpapa-content, mag-ano na sa mukha na magpapaganda, magpapaano, okay lang kahit ganito itsura ko na nakapambahay, nakapang ano, okay lang yung buhok ganito. Kasi aanhin mo man yung pagkagandahan mo eh. Talaga kung yun naman talaga nakikita nila sa'yo, 'di ba? Tsaka yun nga yung ano ko sa anak ko na sana man lang sa mga may mga owner din diyan ng mga aso, check niyo mabuti yung aso ninyo, tsaka wag niyong hahayaan na yung aso ninyo mapapalayo yung loob ninyo. Hindi porket na yung anak niyo madidisgrasya sa aso ninyo or something, makakagat o maano yan. Wag niyong ihiwala yung loob niyo sa aso ninyo kasi una sa lahat yung aso ninyo walang kasalanan. Andun pa rin yung pagmamahal nyo dapat sa alaga ninyo. Hindi nyo sila pwedeng itaboy, kagaya sa iba na inaalis nila yung aso nila, nililigaw, ganyan. Wag po. Wag natin hayaan yun. Kailangan mahalin pa rin natin, respetuin pa rin natin sila. May puso pa rin po sila. Lalo na minsan sila nakapagbibigay sa atin ng saya. Lalo pag nalulungkot ka. Hindi lang sila basta bantay ng bahay natin. Kung totoosin, ang hayop ay may puso din, may damdamin. Alam din po nila paano sila magmahal. Kaya sana man lang sa mga owner dyan, alagaan nating mabuti yung hayop natin. At saka, ingat-ingat na lang po. Yung ating anak ay titignan po mabuti, check po natin. Pero sabi ng doktor, huwag laging linisan ang tenga ng bata. Huwag din gagamit ng cotton buds. Mas okay na yung bibili ka ng baby oil. Patakan lang ng konti. Kunting linis lang sa labas. Pero huwag ipasok doon sa pinakaloob-looban. Yun din yung aking na anuhan sa aking anak. Na yun nga na bigyan ako ng lessons kung paano maglinis ng tenga ng bata. Tsaka hindi yung weeks. Kailangan talaga month. Tapos, pag once alam mo naman na sa labas ng ano, pero yung sa loob-loob, okay lang naman talaga daw na meron talaga. Pero, hindi talaga daw dapat nililinisan ng sobrang tenga ng bata. Kasi yun din daw pangharang, sabi ng doktor. So, yun na yun. So, at least nakapag-explain ako sa inyo at maraming salamat sa inyong panunood. Sana marami kayong napulot din na aral at saka sana babasa sa akin. Okay lang. Okay lang ako. Okay lang din kami. Move on na ako. Tsaka maraming salamat din sa KMGs na tumulong sa amin. Sa second option ko sila, hindi sila bumitaw sa amin. Maraming salamat sa inyo kahit medyo nagkalabuan man pero naging okay din tayo. Maraming salamat po at saka yun lang. See you tomorrow ulit. So, dito lang magtatapos ang aking vlog ngayong araw na ito. Stay ngayong gabi na ito. Ito ang inyong Garapata family, si Mrs. Jezebel Cañete. Paalam!